Paalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon mula po kay Mark chapter 12 verse 38 to 40 na pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa pag-uugali ng skriba at sa ugali naman po ng balo tungkol sa pagbibigay. Ang mga eskriba ay isa po kinikilala sa Israel noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo na sila na tinatawag po silang attorney or mahuhusay pagdating po sa Old Testament and sa mga sulat ng mga propeta. Kaya po sila tinatawag na law maker. Sila po yung mga gumagawa ng batas. At sila po yung mga nag-aakay ng mga tao at nagtuturo sa Judaism na pananampalataya, Hudyong pananampalataya. Ngunit pinakita ng Panginoon sa ang kanilang ugali na mapapansin natin sa verse 38 in following verse na yung ugali po nila na gusto nila sa tuwing sila makikita ng tao, sila ay pagpugayan or pag nakikita sila kailangan yumuyuko, kailangan na binabati sila na may paggalang at mayroong ibang pagtato. Ngunit dito po makikita po natin na sinabi ng Panginoon na sila po ay mapagsamantala rin. Hindi lang yung gano'n ang gusto nila, kundi mapagsamantala sila sa mga balo at sa mga tao na kung saan dinadaan nila sa mga matatamis sa salita at matatagal na panalangin yung kanilang serbisyo, yung kanilang paglilingkod, ngunit ito ay may malaking kapalit na bayad. Magandang makunan ng aral to sapagkat ito'y paalala sa mga leader ng simbahan, even sa Catholic, even sa mga Protestante, even sa mga Iglesia ni Cristo, even sa lahat ng nanunungkulan o lahat ng namumuno sa panahon natin ngayon na binababalaan ng Panginoon ang lahat ng leader na wag hangarin sa kanilang mga membro, sa kanilang mga pinamumunuan na ipalagay nila na silang ibang-iba talaga at mas sila yung parang hindi lang sa kinatawan ng Diyos, kundi sila yung bigyan ng paggalang na higit sa lahat, na minsan dumarating sa punto na tinatalo na nila ang Diyos. At yun yung ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong sumobra, huwag sobra naman yung paghahangad natin na parang gusto na rin natin na kilalanin tayo na ibang-iba sa lahat ng tao. At sa ganyang paraan, nire-rebuke ng Diyos ang mga religious leader noong panahon ng Panginoong Hesus at maging sa panahon natin ngayon na mahalin natin yung ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Nung nakaraang gospel, yun yung sinasabi na ngayon din na yun yung isang uri ng paraan na ipapahayag natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa na hindi natin sila inaagarbyado, hindi natin sila sinasamantalahan, hindi natin tinitingin yung ating sarili ay iba kaysa sa kanila at kailangang ituring tayo ng mas mataas kaysa sa kanila. Yun po ay paglabag sa kautusan na ibigin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, na equivalent na dapat kung itinatrato tayo ng maganda, kung sakaling leader ka, tinatrato ka ng maganda ng iyong pinamumunuan, dapat itrato mo rin siya ng maganda. Hindi yung utusan mo siya na para bagang katulong mo, may ipapagawa ka sa kanya na kailangan tapusin niya talaga ora mismo, na kailangan niyang iwan muna ang kanyang trabaho, kailangan niya muna umabsent sa kanyang pag-aaral, kailangan unahin niya yon. Iyon ay isang uri ng pamumuwersa sa iyong kapwa, sa iyong nasasakupan para lang masunod ka. At yun yung gusto ng Panginoon na ipaalam sa atin, na itigil yung ganong pag-uugali ng iskriba sa panahon natin ngayon, sapagkat love your neighbor as love, tulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Sa balo naman po, makikita ang mga kapatid ko sa Panginoon na
kahit na wala siya. Sinabi po dyan sa verse 38, in the following verses hanggang verse 44 na maraming naguhulog ng malalaki. Sabi ng verse 41 in verse 42, maraming naguhulog na malalaki. Maraming mayayaman naguhulog ng kanilang mga handog. Ngunit may isang balo na naguhulog po ng isang kusing. No? Na dito po pinakikita po ng Panginoon ng attitude dapat ng isang naghahandog ay kailangan naghahandog tayo na mayroong puso. Na mayroong puso, isip, espiritu at kaluluwa. Tulad ng sinabi na nakaraang gospel sa Mark chapter 12, mga kapatid sa Panginoon, sa verse 37, 38, 35, sa mga verses na nakalipas po, sinasabi po doon, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, na kailangan pag nagbigay ka kay Lord, hindi po yung nakadepende yung halaga. Pagamat magbibigay ka, kung mayaman ka, kailangan mo talaga magbigay ng malaki kasi mayaman ka nga naman. Tulad ng sinabi ng gospel natin ngayon. Ngunit, pag nagbigay ka, hindi ka nakadepende sa laki ng binibigay mo na para bagang ang yabang-yabang ang dating. Para bagang ang angas-angas ng dating. Lalo na yung makakasabi mo sa pagbibigay, yung katulad ng balo, na ang paninda lang ay magtinda ng pansit, magtinda ng suman. Pero ikaw, nagtatrabaho ka sa office, mayroon ka mga trabahador, mayroon ka nasasakupan, ang pinakamababa mong sahod ay 90,000, 80,000, 70,000, 50,000 sa isang buwan. Samantalang sa isang buwan na kinikita ng isang balo na nagtitla lamang ay kumikita lamang siya ng 15,000. Oo nga naman, ano nga ba ihahambing nun sa handog mo? Hindi masamang maghandog ng malaki kung nakadepende yung laki ng inihahandog mo ay inihahandog mo ng may kababaan ng loob. Inihahandog mo siya kasi iniisip mo na hindi rin ito galing sa'yo. Kung wala ang Diyos at hindi pinagpala ng Diyos yung buhay mo sa isang buwan, sa isang linggo na nagdaan, wala ka rin maihahandog kasi kaya ng Lord alisin ang lahat sa iyo sa isang araw lang. Ngunit dahil nga kumikilala sa Kanya, ngunit dahil nga ikaw ay may pagsambang ginagawa sa Kanya, inihahandog mo yun, inilalagay mo yun sa handog, sa loob ng simbahan, sa loob ng church na kinakaaniban mo, inilalagay mo yun, inihahandog mo yun, na merong kasamang, Lord, may ibibigay ko itong isang linggong sinahod ko, ibibigay ko sa iyong bahagi ng aking pagbibigay. Kasi iniligtas mo ako nung ako'y nagmamaneho. Iniligtas mo ako nung ako'y nagko-commute. Iniligtas mo ako nung ako ay nasa biyahe. Maraming nangyari sa isang linggo, maraming nangyari sa isang buwan. Ngunit ito, buhay ako at hawak ko yung sahod ko. Ako'y naghahandog sa iyo ng pasasalamat. Hindi ka nakatingin sa laki. Kasi yung laki na yon, alam mong kulang pa yon para sa Diyos. Ngunit nakatingin ka sa paghahandog mo kasama ng buhay mo bilang papuri, bilang pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa iyo sa buhay na dapat napapahamak. Yun yung dapat na attitude na makita ng Panginoon sa mga mayayaman na naghahandog nung panahon niya na pumasok siya sa loob ng templo. Ngunit hindi niya nakita. Maraming naghahandog may kabangan, maraming naghahandog na may kahambugan, maraming naghahandog na may pagmamayabang at pamamaliit at panlalait sa kanilang kapwa. Yun yung ayaw ng Diyos sa mga naghahandog. Ito po, may isang naghandog, isang balo. At yung paghahandog niya, kahit na napakaliit ng kanyang inihandog, hulog yung balo ng isang kusik. Ngunit hindi yung laki ng yaman, hindi yung laki ng yaman, hindi yung laki ng hinulog, hindi yung halaga ang nakita ng Panginoon. Pwede naman napansin nga ng Panginoon yung malaking halaga na hinulog ng mga mayayaman. Ngunit hindi yun ang nakapukaw
Hindi yun ang nakapukaw sa kanyang puso, sa kanyang paningin. Ang nakapukaw sa kanya, nakakuha sa kanya ng attention ay yung hulog ng isang balo, yung hulog ng isang balo, isang kusing na sa panahon natin ngayon, katumbas po ito ng isang pera. Ano po ba yung isang pera? Sabihin na natin 100 or 50 pesos or 20 pesos or 10 piso. Sabihin na natin katumbas ng 10 piso yung kanyang inihulog. Ngunit yun pa ang nakakuha ng atensyon. Yun pa'y nakapukaw ng pansin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit, tulad ng sinabi ko kanina, naghandog siya, hindi depende sa hawak-hawak niya. Naghandog siya dahil tungkulin niyang handugan ang Diyos kahit alam niya na wala na siya. Alam niya tungkulin niya na handugan ang Diyos sa panahon ng Sabat, sa panahon ng pamamahinga, kasi alam niya kung hindi dahil sa Diyos, wala na siyang buhay. Tinatanaw niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Maliit man ang kanyang inihandog sa hulugan sa loob ng templo, ngunit yung maliit na yon may kasamang paggalang, may kasama ng kababaan ng loob, may kasamang pag-ibig na ibinigay niya sa Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay natouch ang puso. Ang Panginoong Jesucristo natouch ang kanyang isipan, natouch ang kanyang mga mata, at kinuha nito yung atensyon ng handog na naghahandog ng isang balo. At diyan tinawag ng Panginoon, verse 43, tinawag ng Panginoong Hesus ang mga alagad, sinabi, yung balong iyon ang mas kinalugdan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, ang balong iyon ang nagbigay ng higit sa kanilang lahat, sapagkat binigay ng balong iyon ang lahat ng sa kanyang kinabubuhay. Isipin po ninyo, kusing katumbas ng isang pera sa panahon natin ngayon. Ngunit nang ibinigay niya yon na may pag-ibig, may paggalang, may kababaan ng loob, na habang inuhulog niya, yung kanyang hinulog ay katumbas ng kanyang ikabubuhay. Lahat ng kanyang kinabubuhay. Ibig sabihin, yung buhay niya nakadepende doon sa inihandog niya. Ngunit dahil kilala niya ang Diyos na dapat handugan kasama ng kanyang buhay, maging ang buhay niya ay inihandog niya sa pamamagitan ng kinatawan ng kusing na kanyang hawak. Ngunit I believe na sa pagbibigay niya na yon, pagkatapos niyang gawin yon, ang Diyos ay nagpala ng kanyang buhay, sapagkat walang nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang kinabubuhay, ng kanyang handog sa Diyos na pasisinungalingan ng Diyos ang kanyang mga salita. Kasi kung ganon na mangyayari, wala nang magiging loyal, wala nang magbibigay ng may katapatan sa kanya. Ngunit binigay yun ng balo, at yung balong iyon na nagbigay ay binigay niya sa Diyos, maging ang kanyang puso. Kaya hinahamon po tayo, hindi lang mayaman, hindi lang mahirap ang hinahanapan ng Diyos ng paghahandog na may puso. Tayo pong lahat hinahanapan ng Diyos ng paghahandog na mayroong puso, mayroong tiwala, mayroong pag-ibig, mayroong kababaan ng loob sa Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay naghahandog sa loob ng simbahan, sa loob ng church mo, at para bagang ipinagmamalaki mo yung handog mo, magsisi na tayo. Magsisi ka na. Kasi ang paghahandog hindi pinagmamalaki. Ang paghahandog ay nagdadala pa nga ito dapat sa atin ng kababaan ng loob. Sapagkat kaya ka nakapaghahandog ng malaki kasi pinagpala ka ng Diyos. Kaya ka nakapaghahandog ng maliit kasi inihintay mo yung gagawin ng Diyos na paghahandog sa iyo. Yung gagawin ng Diyos na pagpapala sa buhay mo.
para ikaw ay maging sagana at makapaghandog ng higit sa inahandog mo ngayon. Kaya kung tayo maghahandog sa Diyos, huwag tayong tumulad sa mga taong mayayabang, huwag tayo tumulad sa mga eskriba na may pag-uugali na mapagmataas, mapagmayabang. Kasi ang hirap niya, nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng church, nasa loob ka ng kinakaaniban mong simbahan, pero iba yung attitude ng iyong puso. Kaya hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon na maging maayos ang ating puso at maging maayos ang ating isipan patungkol sa paglilingkod natin sa Diyos. God bless po mga kapatid.